Kailangan po talaga na maging seryoso na ang mamamayang Pilipino at saka yung mga nasa gobyerno, oposisyon man o administration. Kung gusto talaga natin ng pagbabago ay dapat talagang magkaisa. Especially dito po sa panukala na magkaroon ng charter change. Ako po naniniwala kung hindi magkakaisa at hindi magsasakripisyo ang mga nakapwesto sa gobyerno, opposition man o administration, mahihirapan na magkaroon tayo ng pagbabago ng saligang batas. Na sinasabing dapat ito'y nabago na at dapat po ito ay palitan dahil hindi na daw nakakasabay sa panahon ng pangailangan sa ngayon sa global business, technology, pati climate change, pati yung antas ng pamumuhay. Parang ganon. Kaya ko binabanggit ito, alam po ninyo, hindi naman po ngayon lang ito. Dekada ng pinag-uusapan na gustong baguhin ang saligang batas. Pero ang nakikita ko madalas ay walang magsakripisyo ng mga incumbent official. Laging tumututol ang Senado kapag ang pag-uusapan ay term limit. Laging pinagdududahan ng Kongreso pag pinag-uusapan ang pagbalangkas ng bagong batas. At pati yung mga local executive na mga incumbent ay kulang din po ang suporta. Kaya ko sinasabi na pagka walang sakripisyo, mahirapan. Kasi ang iniisip kasi lagi nila, yung kanilang posisyon, katulad ng mga senador. Sila po ay halal hanggang 2028, 6 na taon. Kung mababago ang saligang batas, posibleng mawala yung kailang power dahil babaguhin yung batas. Yun ang ayaw nila. Yun ang sinasabi ko, dapat sila magsakripisyo. Na kahit na elected sila na 6 years, pero kung para sa kapakanan ang pagbabago ng taong bayan, ang pagbabago ng saligang batas, dapat magsakripisyo sila ng 3 taon. Kung halimbawa, after 3 years, mabago ang sistema ng batas. Senador pa rin sila pero hindi na nationwide. Kung halimbawa parliamentary, baka by region na lang. Parang ganon. Yung po mga congressman, dapat ganon din. Ang mga local executive na merong term na 3 beses, 3 years, 3 years yung election para sa kanila. Hanggang 9 years sila pwedeng manungkulan. Kung sila'y magsasakripisyo na huwag tingnan yung haba ng kanilang posisyon sa ngayon, pwede hong makalusot ang pagbabago ng batas. Pero kung mananatili na sinisilip ng mga incumbent elected official ay yung kanilang posisyon, ayaw nilang pabawasan, ayaw nilang isakripisyo, ang gusto nila ay malagi silang nandun, ay mahihirapan po kasi sila rin yung gagawa ng batas. Yan ang mabigat. Kahit to sa presidente, kasi ang presidente at vice president ay 6 na taon din ang term. Ang tanong, sila ba kaya din magsakripisyo na kung halimbawa ay magkaroon ng parliamentary system? Siyempre, mawawala yung power ng presidente, yung prime minister, kung sino man yun ang magiging powerful. Mawawala yung vice president. Ang tanong, kaya ba nilang gawin yun? Yun ang paulit-ulit po na problema. Hindi nila ginagawa. Ayaw nilang gawin. Kaya lagi na lang proposal. Every year, kahit na sino ang presidente, ay walang nangyayari. Nung panahon ni Duterte, 2016, from day one, yan ang kanyang panukala. Federal system of government. Natapos ang kanyang term. Walang nangyari. Kasi walang nagsakripisyo. Mula sa Pangulo hanggang sa mga elected official na pwedeng masagasaan, maputol ang kailang term dahil sa pagbabago ng batas. Yan ang napakahirap po kasi. Kaya kahit anong pamamaraan, may mga pagtutol. Ngayon, ang sinasabi itong People's Initiative, ang tatanong lang naman sa kanila pabor ba kayo na baguhin ang saligang batas? Yun lang ang tinatanong. Pero tinututulan pa. Binabatikos pa. Ngayon pinapalabas, nakakabayaran pa. Yung mga ganon. So bahagi yan ng paninira at sinisira yung kredibilidad. Yung issue kung paano dahan-dahang simulan ang proseso. Yung People's Initiative, simula lang yun, proseso. Pero pag taong bayan, dapat huwag pakialaman ng kahit sino. Taong bayan yun Pag merong People's Initiative, ang COMELEC lang ang merong jurisdiction. Dahil ang trabaho ng COMELEC, i-double check
kung nakasunod sa batas. Ano ba sinasabi ng batas? 3% signature ang makukuha sa total registered voters per district sa bawat isang distrito sa buong bansa. At kung di ako nagkakamali, 12% ang makuhang signature sa kabuuan sa buong bansa ng mga registered voters. Yun po yun eh. Eh bakit may mga nagrarally para tutulan ito? Alam naman natin politiko ang nasa likod, katulad sa Davao. 2 araw na ho na may mga parali sila doon, tutol sa tiyatsa. O bakit may ganon? Bakit hindi pabayaan yung taong bayan kung anong gusto? Ngayon kung sinasabi nila, ay nakakabayaran eh, nakakalagayan eh. O edi kasuhan nyo yung gumagawa nun. Ha? Kung may gumagawang congressman yan, halimbawa congressman, kasuhan nyo. Kung sino ang pinanser ng pamimigay ng perang yan, pang gasolina, pamasahe, kung ano, kasuhan nyo. Pero hindi dapat matigil yung People's Initiative na kagustuhan ng taong bayan. Eh, problema sa Senado eh. Ayaw nila ng People's Initiative, gusto nila silang masunod. Nag-file ng resolution. Gusto nila amyendahan yung saligang batas sa mag-ita ng resolution lang. Ay isa hong malaking problema yan. Akala ko nung una, pwede dahil ang gusto nga, economic provision lang, pero hindi pala. May malaking problema yan kasi hindi daw pwede na resolution lang ang mag-a-amend ng batas. Dahil 3 lang ang sinasabi. People's Initiative, CONAS at CONCON ang tanging pamamaraan ng pagbabago ng batas. Eh kung ngayon ay dadaanin sa resolution, may legal issue na naman ito. Pero alam naman natin kung bakit ginawa ng mga senador led by Senate President Zubiri ang resolution kasi binibigyan nila ng proteksyon yung kanilang posisyon. Na kapag ka nag-People's Initiative or naging kung ano man sistema ng pagpapalit, sila ay mababawasan ng pwesto. Kaya ayaw nila na itakel o pag-usapan ang term limit kasi mawawala sila. Di ba interest nila? Di ba yun ang sinasabi nating interest lang nila ang dinadala nila at pinaglalaban, hindi interest ng bayan. Tapos ngayon, gusto nila kung matapos nila yung resolution, makakuha ng 18 vote. Natural, makukuha sa Senado dahil majority ng mga senador, halos lahat ng senador, gusto nila, manatili sila. Huwag mawala yung mabawasan ng kailang power. Pag nakuha nila yung 18 vote ng kailang resolution, gustong i-adapt ng Kongreso, gusto nilang gawin na i-adapt na lang ng Kongreso, wala nang pagtutol. Para mabilis daw. Ay, papayag ba naman ng mga congressman? Hindi. Yan ang sinasabi ko. Hanggat wala pong nagsakripisyo sa kanilang kasalukuyang mga posisyon, ay mahihirapan ang pagbabago ng batas. Kahit na economic provision o term limit kung ano man. Kasi lahat ng galawan sa gobyerno dapat nauna ang sakripisyo at pagmamalasakit. Nauna ang para sa bayan, hindi para sa sarili. Ay mula nung araw, 1995 pa na simulan itong tsatsang ito, hanggang ngayon, nangingibabaw ang personal interest kaysa sa interest ng bayan. Yan ang masakit